Before I answer question, I have another message to my former friend, Bongbong Marcos. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Hindi ko nilabas, inantay ko hanggang mag-January. They're very significant in the Bible. 40 years since napatalisik si President Marcos for the senior, 1986. This year, 2026, exactly 40 years. Bago tayo mag-question, gusto ko ilabas yung mga video. This is the grand conspiracy. Linuloko na tayo. Harap-harapan. Hindi na sinusunod sa Supreme Court. Harap-harapan, nagnanakaw sila ng kaban ng bayan. Simula nitong lahat, ako ang magtatapos. Siya nagumpisa at sinasabi niya siya magtatapos. Hindi po. Nagsisinungaling ito. Siya nagumpisa pero taong bayan na magtatapos. Sinungaling si Bongbong Marcos. Siya nagumpisa pero taong bayan ang magtatapos. Sa susunod na video, dito mag-uumpisa ang problema ni Bongbong Marcos. See and listen. Si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Grabe mga kababayan, may pasabog na naman itong si Manong Chavit no, sa kanyang naging press conference ngayong araw na pinamagatang bilang The Grand Conspiracy. No? At dito nga po ay pinangalanan niya nga po si Pangulong Bongbong Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez at si Congressman Saldico no, na sila po yung mga may kinalaman no, o nasa mastermind di umano ng malawakang korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. At ito nga po mga kababayan, hinamon nga po ni Manong Chavit si Bongbong Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez na magharap-harap sila dyan no, sa Malacanang at handa po si Manong Chavit na pumunta dyan sa Malacanang mag-isa upang pagdebatihan itong kanyang naging press conference, yung mga inilabas niyang mga ebidensya di umano na makakapagpatunay po na nagsisinungaling daw itong si Pangulong Bongbong Marcos no. At sa kabuuan nga ng kanyang press con mga kababayan na umabot po ng 2 hours mahigit ay talagang inilabas po ni Manong Chavit no yung mga naging problema kung bakit kinakaharap po ng administrasyon ng Marcos ngayon yung mga ganitong issue. Isa na nga po dito mga kababayan yung pagbulgar ni PRRD no dito nga po sa GAA no, parang sinasabi dito ni Manong Chavit na si PRRD yung unang nakabuko na may hindi tama dito po sa GAA. Kaya naman mga kababayan, itong paghuhuli sa kanya at pagpapadala sa The Hague sa ICC ay isa sa mga tinitignang anggulo no upang patahimikin yung kritiko o yung mga babatikos o yung mga magiging balakid no sa gagawing hindi maganda di umano nitong administrasyong Marcos. Sa aking opinyon mga kababayan, itong mga inilabas kasi ni dating Congressman Saldico na mga ebidensya di umano na nagtuturo po na itong si Bongbong Marcos ay may insertion nga daw po na 100 billion at yung iba naman ay mga perang idiniliber kay House Speaker Martin Romualdez no ni Congressman Saldico. So ayon kay Saldico ay talagang may kinalaman no itong dalawang magpinsan sa
malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At ayon din dito kay Saldico ay malinaw no na itong mga nangyayari ay may basbas sa kataas-taasan. So ayan ay buong tapang na isiniwalat ni dating Congressman Saldico na talagang marami po ang mga kababayan nating ang nawindang no dito sa kanyang mga video na inilabas sa social media, especially dun sa kanyang Facebook page no. At sa tingin ko mga kababayan no, kaya nagsalita itong si Saldico ay nakita niya na naiipit na siya at tila nilalaglag na nga siya ng kanyang mga naging kasamahan nung unang mga panahon na nagpaplano pa sila no. Kasi mga kababayan, sa kabilang banda, hindi natin pwede kasing ipagsawalang bahala itong mga naging pahayag ni dating Congressman Saldico dahil alam naman po natin na 3 taon din siya, correct me if I'm wrong, na umupo bilang chairman ng Committee on Appropriation. No? So ibig sabihin, may malaking kaalaman siya sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan no at sa kung ano man yung nangyayari sa mga panahon ngayon na talagang umalingasaw na itong baho ng administrasyon ng Marcos. So gayon pa man hindi naman din natin papatunayan talaga mga kababayan na itong mga minention niyang mga pangalan ay talagang tunay na nagkasala dahil tanging hukuman na lamang ang makakapagsabi niyan na sila po ay guilty. Kasi sa mata ng batas mga kababayan kahit na napakarami mong ebidensya no hangga't hindi yan napapatunayan eh hindi po yan kumbaga guilty, hindi ka pa rin pwedeng sabihan guilty ka until proven talaga no. So ayan po yung batas na tinitignan no. Ito po yung umiiral na ano sa atin dito sa ating constitution. Kaya talagang nais po ng ating mga kababayan na talagang makita no at malaman yung katotohanan. Ito nga po yung isinisigaw natin na accountability and transparency. So sa mga nangyaring rally, lalo na po yung ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo na talagang nananawagan po ng transparency and accountability, ay ganun din po tayo no. Kaya para sa akin mga kababayan, itong hamon ni Manong Chavit kay dating former House Speaker Martin Romualdez at dito sa ating Pangulo na magharap sila no sa Malacanang at humarap ang mga media, lahat ng media, including sana yung mga vloggers no para talagang maging transparent talaga yung magiging kalalabasan ng debate kung sakali no na sagutin ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pinsan ni dating House Speaker Martin Romualdez itong mga aligasyon no na ibinabato sa kanila ni Manong Chavit no kasi talagang kailangan nating malaman mga kababayan dahil parte po tayo no ng bansa at tayo po ay mga taxpayer kaya dapat alam po natin kung talagang saan napupunta yung ating mga ibinabayad na buwis at nakakagalit dahil yun yung tunay na natin nararamdaman no? Nakakagalit na tayo ay nagpapakanda kuba magtrabaho no at halos wala nang matira sa ating mga kinikita dahil sa pagbabayad ng mga buwis, iba't ibang buwis kahit na mapaordinaryong tao ka, middle class o mayaman eh talagang lahat walang ligtas sa taxes kasi kahit yung mga serbisyo na ginagawa ninyo, yung mga kinukuha ninyo ay may mga taxes yan, yung mga pag-grocery ninyo, pagkain nyo sa labas, eh talagang may taxes lahat yan ng lahat ng ginagalawa natin ay napapalibutan po talaga tayo ng taxes. Kaya we should know, we need to know ang nangyayari po sa ating pera at kung saan ba ito napupunta no upang nang sa ganun ay magkaroon tayo ng peace of mind at kapanatagan na tunay ngang napupunta sa kapaki-pakinabang na bagay itong ating pera at hindi na maulit itong nangyari sa pagkamkam sa flood control projects at yung iba nga dito ang masaklap ay ghost project pa at dahil dito napakarami pong mga kababayan natin ang nawalan ng tahanan, ari-arian at ang masakit pa dito nawalan sila ng mga mahal sa buhay dahil nga po sa maling paggamit ng pondo na imbis na poprotektahan tayo ng flood control ay ito pa pala ay magiging mitya ng ating buhay no kaya nakakagalit mga kababayan at ang sigaw talaga ng taong bayan ay accountability. So panoorin niyo po mga kababayan yung kabuoang press conference ni Manong Chavit sa kanyang Facebook page para mas maintindihan niyo po yung buong konsepto ng aking naging reaction video no at talagang nakakagulat itong mga naging pahayag
ni Manong Chavit. Actually, yung napakahaba pa nito, napakarami pang mga videos ang kanyang inilabas, pati yung SONA ng dating Pangulo na 2025 I think, no, na pinagmalaki niya pa yung mga flood control projects na nagawa niya daw na over 5,500 if I'm not mistaken. Tapos all of the sudden ay biglang nag-iba, no, nag-iba ang tono, nag-iba ang ihip ng hangin na tila sinisisi niya na ngayon yung mga taong gobyerno na talagang hindi ginamit ng tama itong pondo na ito. So again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.